Mga kwento ni Felmo. Napakasimple ng tanong nitong matanda, pero parang ang hirap sagutin. Ano daw ang sadya ko kay Virgos? Kako, kasamahan ko siya sa trabaho at magpaparelyebo ako kasi liliban ako noon kinabukasan. Baka may kliyente at walang makaasikaso noon. Yung katuwang ko kasi ay liliban din kaya wala akong ibang malalapitan kung hindi si Virgos lang. Pangalanan natin yung matandang ama ni Virgos na Mang Roque. Sumimangot ang mukha ng Bagya. Lumapit sa akin. Pagkatapos ay tinitigan ako ng mata sa mata na animoy walang tiwala. Hanggang sa sinabi nito na si Virgos daw ay hindi doon sa bahay na umuwi. Bagamat ito ang tirahan pero hindi niya alam kung nasaan na nananatili noon. Gusto kong barahin itong matandang ito. Malinaw na nagsisinungaling. Papanong hindi umuwi sa lugar ito kagabi pa nga lang dito yun nagpunta. Sa kabila ng lahat, pinigilan ko ang sarili ko. Tumango na lamang ako noon at ang sabi ko, "Ganun po ba? Nagbase lang po kasi ako sa address na nakatala dun sa opisina yung naging batayan ko po hindi pala siya dito umuwi no. Sa palagay nyo, Mang Roque, nasaan na kaya yon? Yung hula nyo lang po o mga posibilidad?" Matapos kong makapagsalita ay tumalikod lamang itong matandang ito at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. May isa pagkabastos palang kausap. Pero iba, parang may lihim. Sinipat ko ang bahay. Bukas naman ang bintana, pero wala akong nakikitang ibang tao. Hanggang sa napansin kong lumingon itong si Mang Roque doon sa kakahuyan. Yung tipong nakasimangot ang mukha at parabang may kakaiba. Pagkasipat ko na maigi sa kung saan siya nakatingin, may nakita akong bahay. Bubungan lamang ang malinaw sa akin noon. Natatabunan kasi ng kakahuyan ang lugar. Nagduda ako. Mabilis na sumagi sa isip ko noon na baka naroroon si Virgos. Tsaka naroroon din banda ang kusina nitong karinderyang ito. Pupuntahan ko sana pero baka mahalata naman ako noon. Tsaka nagdududa na itong matandang ito. Dama ko yon kasi nga marunong akong bumasa ng reaksyon ng isang tao. Umalis ako sa lugar. Nasilayan ko si Dinal na namumutla na. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari habang nasa loob ako ng lugar na yon. Pagkatapos kong maisiwalat yon ay bumalik ako sa may karinderya. Nagmungkahi lang ako kay Dinal na antayin niya pa rin ako. Hindi na mapigurang mukha niya. Sobrang arte. Mantakin niyo trabaho namin pagkakalaykay ng isang tao. Pero may parte pa rin sa kanya ang pandidiri nun. Kung sa bagay ay masaklap nga namang isipin na tinitinda ang lamang loob ng tao doon. Ako nga parang bibigay ng sikmura pero nakakayanan ko namang pigilan. Gusto ko talagang makasigurado. Kawawa naman kasi yung mga namimili sa karinderyang ito. Kaya nga naisipan kong bumalik Sumimpli lamang ako doon sa karinderya. Hindi talaga ako literal na naninigarilyo. Pero nagyosi ako noon. Tapos itong serbidora, lumapit. Sinabing ayos na ba daw ang kasama ko? Kako naman ayos na. Nasa may waiting shed lang. May inaantay na babae kaya bumukod ako. Miss, alam mo ba kung saan namamalagi si Virgos kapag walang trabaho? Tsaka nasaan na ba banda yung kusina nyo? Tanong ko noon na may pagkaengot. Ayon naman sa babae ay sa dulo daw ng looban na yon. Merong kaibigan si Virgos. Minsan ay naroroon naman o tumatambay. Teka, ba't mo naman natanong yung kusina? Magbabanyo kasi ako, di ba? Nasa kusina banding banyo. Halika, sumama ka sa akin. Sumunod naman ako sa kanya. Naroroon lang pala sa may kabilang tindahan ng kusina noon. Nakabukod ito at iisa lang palang may-ari. Bali ang harapan ay sari-sari store. Ang likod, kusina sa katabing karinderya.
Sinuri ko ang mga nakalatag na karne, maging ang mga putahe noon nakakaluto pa lamang. Sinita pa nga ako ng serbidora, gawa ng CR lang naman daw ang sadya ko. Kako naman wala lang, ngumiti ako noon. Wala akong nakitang bituka o lamang loob ng tao. Kabisado ko kasing itsura ng mga ito kung kaya madali ko lang makikilatis. Naisip ko na baka niluto na. Pero yung mga kusinero doon ay wala namang kakaibang kinikilos dahil kung lihim pa, makikita at malalaman ko kaagad sa pamamagitan lamang ng tingin nun. Maaasiwa ito lalo na't nasisilayan ko ang kusina. Wala natural lang, yung tipong hindi weirdo. Pagkalabas ko doon sa pasilidad, tinungo kong muli si Jinal. Kako, palpak ang mga hakbang namin. May impormasyon kaming nakuha pero bitin na bitin. Sabi naman ni Jinal, banatan daw namin si Vergos. Gugulpihin niya raw ito. Wika ko ay huwag masyadong mapusok nun. Tsaka wala pa rin kasiguraduhan kung ginagamit ba ang lamang loob doon sa karinderya. Umalis kaming wala nang napala. Nagkanya-kanya ng daan na makarating sa kanto. Sa mga sandaling yun ay dismayado talaga. Sasakay sana ako noon pero pinili ko maglakad kahit paman sobrang pagod na. Ano ba itong nangyari? Para bang sinadya ng tadhana noon dahil nakita ko si Vergos. Nasa kabilang parte siya ng kalsada. Nakatayo lamang ito habang nakatitig sa isang bahay noon. May lilim ng akasya doon. Huminto ako, nagtago sa puno at pinagmasdan ko siya. Maya-maya'y naglakad yon. Tumawid ng kalsada at pumasok doon sa may looban. Ito yung lugar na kung saan kami galing. Sinundan ko yon. Binilisan ko ang lakad dahil baka mawala na naman ito. Dire-diretso siya sa dulo nun. Nilampasan pa niya yung tindahan nila. Sumunod ako ng sumunod hanggang sa may maliit na exit na eskinita at tatagos ito sa isang maliit na kalye na hindi simentado. Pumasok din ako sa maliit na exit na yon, sa kaliwang parte ng kakahuyan. Habang sa kanan, mahabang pader. Kumanan si Vergos. Sinundan ko pa rin at pagkalabas ko nga doon sa may kalye, kumabig si Vergos sa may kakahuyan. Mabilis kong naisip na papasok ito sa lugar kung saan nakita kong nakatitig ang kanyang ama. May daanan pala sa likod ng masukal na lugar na yon. Kumbaga, may ibang landas at matatagpuan ito sa kabilang kalye. Sa makatwid, yun na ang pinupuslitan ni Vergos. Walang kabahay-bahay sa gawin yon, maliban na lamang sa tirahan na nakatago sa may kakahuyan. Sinundan ko pa ito at nang matapat na ako sa may pinagkabigan ni Vergos, dito ko na nasilayan ang bulwagan ng bahay. May distansya ito sa kalsadang yon, pero mas malinaw ito kumpara doon sa lugar kung saan naroroon ang mismong tahanan nila Vergos. Kung hindi ako nagkakamali, dating bahay nila ito. Pero ang tanong, bakit ito bumukod? Bahay yun pero hindi tahanan tingnan Kumbaga, iisipin mong walang nakatira at pinamamahayan ng kung anong mga multo. Napakalaki kasi nun. Sa lakas ng kuryosidad ko ay pinasok ko pang lugar. Habang nangyayari ito ay pahintu-hintu ako nun. Nagtatago at unti-unting umuusad. Kasabay ng ginagawa ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Pawis na pawis ako at tingin ko, pati brief ko ay basa nun. Napakakati pa ng katawan ko, Sir Seth. Dalang daming anipay. Halaman ito na napakakati talaga. 2 palapag ang bahay. Parang larawang kupas. Ubod ng luma at animoy guguhaw pa ang bandang likuran. Nakatagilid na yon pero masisilungan pa naman. Hindi ko na nakikita pa si Vergos. Sa mga sandaling ito ay nag-aalangan akong magpatuloy pa. Gawa ng malay natin, nakabungad lang pala sa mga bintana doon. Madilim kasi ang loob nun. May beranda ang bahay. Nakita ko ang sapatos ni Vergos sa may silid. May tsinelas din doon.
Lubhang kinakabahan talaga ako pero tinutulak ako ng kuryosidad ko noon. Mabilis akong tumakbo patungo sa bahay. Tapos kaagad ding sumandal sa dingding. Natapat pa ako sa tanim na cactus. Napadaing talaga ako ng habang takip ang bibig. Natatabunan kasi ng baging kung kaya hindi halata. Sinasama ko ito sa kwento kasi nga napakatimang ko talaga noon. Nakayuko ako ng bahagya. Ang ibabaw ng ulo ko, bintana na sa kanang parte ng bahay. Bali bukod sa dalawang palapag itong bahay ay nakaangat yun ng dalawang baitang. Kumbaga nakapatong sa malapad na simento. Dahan-dahan ko nung binubunot ang mga tinik sa balakang ko. At habang nangyayari naman ito ay nakakarinig ako ng alingas-ngas sa loob ng bahay. Yung tipong may supot na pinapagpag. Matapos kong makuha ang ilang mga tinik, doon na ako tumingkayad. Nasisilayan ko si Virgos. Nasa likod banda ng bahay at wari kusina ito. Nasa malapad na lamesa siya at may kung anong nilalantakan nun. Nung umusog ako para hindi masilaw sa liwanag ng kabilang bintana, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nun. Malinaw na malinaw sa akin na itong kinakain ni Virgos ay mga lamang loob. Yung plastic bag na itim na sa gilid nun. Napasuka ako nang wala sa oras. Anong klaseng tao itong animal na ito? Amoy na amoy ko doon sa bintana ang singaw na parang dumi. Pamilyar sa akin ito gawa ng taga-morgue ako nun. Kitang-kita ko talaga na para bang gutom na gutom. Hinilamos niya ang itim na kung anong likido doon na para bang dugong patay o hindi naman kaya'y laman ng bituka. Yung baga ng tao, kinain niya na para bang pizza lang. Maging yung puso na kulay itim na, parang mansanas lang ng kinakagat niya. Sa pagsipat kong yon, tapos na ang pagdududa ko. Itong pagdekwat niya ng lamang loob mula sa mga labi sa punerarya, kinakain niya yon. Ano ba talaga siya? Suka ako ng suka dahil parang bibigay na talaga ang buong sikmura ko at paniguradong maglilikha na ng ingay. Sumibat na ako nun. Diretso ako doon sa may kakahuyan dumaan. Lumusot sa lugar kung saan likod ng isang bahay nila Virgos nun. Ito na yung tahanan kung saan dito ko nakita si Mang Roque. Sinipat ko pa ang tirahan nila pero hindi ko nakikita ang matanda nun. Nagtuloy-tuloy na lang ako doon palabas ng lugar. Para akong nakakain ng lason. Hindi ko mapigilan ng sumuka. Nakakadiri ang trabaho namin pero hindi pagkain yun ng tao eh. Puryaga ba talaga? Nang makarating ako sa may inuupahan namin, sinalubong kaagad ako ng sermon nitong asawa kong si Wani. Kesyo ang tagal ko daw. Tapos para pang walang kain. Upang matigil ng bunganga ng asawa ko ay ikinwento ko sa kanya ang mga nasilayan ko noon. Ayun, pati siya, napasukan na rin. Sabi pa nito, yun ba umanong parang weirdong baguhan ang nagngangalang Virgos noon? Umuo ako, Sir Seth. Sabi ko'y aswang yung tao na yon. Hindi talaga ako nakapagpahinga. Pagod man pero hindi makatulog. Naisipan ko na lamang doon na puntahan si Jinal. Pumayag naman itong asawa ko. Kako sa kanya ay makikipagtulungan ako kay Jinal noon. Isang sakayan lamang mula sa inuupahan namin, patungo sa kanila. Pagkarating ko sa bahay ni Jinal, bumungad kaagad ang nanay ng kaibigan ko. Binata pa itong si Jinal. May mga kapatid pero siya na lang ang naiwang kasama mga magulang. May mga asawa na kasi ang mga kapatid niya. Hanggang sa nasilayan ko na si Jinal. Doon kami sa beranda nila. Sinabi ko sa kanya ang mga nasilayan ko na mga panahon na yon. Maging sa mga puntong yon, hindi pa siya nakaka-recover sa pagsusuka. Dinagdagan ko pa ng mga hindi kaaya-aya.
Pero magpaganon pa man ay nagkausap kami sa kung ano-ano ang mga gagawin namin. Isusumbong namin ito sa aming amo, tapos ipapakulong. Habang nasa talakayan kami doon, bumili ito ng alak para na rin tumibay umanong sikmura. Kahit naman ng totoo, magpapalala lamang kami. Nagkainuman nga kami hanggang sa ginabi kami noon at sa natatandaan ko, pasado 7:00 yata ito. Sa mga sandaling ito ay nakapagpasya akong pumasok sa trabaho. Ganon din si Janal. Doon na namin isisiwalat sa management ang mga ginagawa ni Vergos at sa kung anong klaseng halimaw ito. Ay na nga, sabay pa kaming umalis noon. May tama na ng alak, medyo languna rin noon. Itong lugar nila ay looban din. Mahabang looban. May mga panakanakang bahay. Pero namamayani dito ang kakahuyan. May parting madilim, may parte ding mailaw. Lalo na kapag natatapat sa bahay. Hanggang sa may napansin akong nakatayo sa may unahan. Nasa gitna ito ng daanan. Yung forma para bang ang angas nito. Wala lang naman sana sa amin ito pero nung malapit na kaming dalawa, napahinto kami nun. Si Vergos ang nasa daanan. Nakatitig sa amin at galit na galit yon. Kaagad kong tinanong kung anong ginagawa niya doon. Malakas ang loob ko gawa ng nakainom ako. Pero hindi ito nagsalita. Itong si Janal ay lumapit. Habang nangyayari ito ay prangkahan niyang sinabi na alam na namin umano ang patungkol sa pagkuha niya ng lamang loob sa iniimbalsamo. Galit na galit ang pagkabigkas ni Janal. At noong isang dipa na lamang ay nakipagtitigan ito kay Vergos. Ang buong akala ko ay susuntukin niya yon. Pero napansin kong umaatras ang mga paa ni Janal. Lumapit ako noon. Ang mga mata ni Vergos, purong itim. Madilim sa lugar pero may amag ito. Ibang-iba ang kanyang mga mata. Parang ang walang mga mata eh. Tapos nakatikom ang kamao at nanginginig pa ito na para bang gigil na gigil yon. Kumilid si Janal at sinira ang bakod. Binunot ang kahoy na nakatarak sa lupa. Ang naiisip ko noon ay magkakapatayan na talaga. Bagamat kakaiba na si Vergos pero hindi ako nakaramdam ng takot. Kubuha din ako noon ng maipapalo. Tao lang ang postura niya. Ang iba lang ay ang mga mata nito. Pero yun ang akala ko. Ilang mga sandali lang ay para bang naging kuba yon. Bumaho ang lugar na para bang kulob na imbornal. Isabay pa dyan ang kakaibang init na animoy may paparating na ulan. Umabante ng lakad si Vergos. Tapos patakbo ng patakbo ito. Yun bang pababa ng pababa ang pagyuko niya. Hanggang sa gumapang na yon. Kung wala akong takot kanina ay bigla na lamang akong kinilabutan. Para itong palaka na gumagapang. Yung mukha ay animoy lumaki ang bibig niya. Yung kilay ay tumaas. Yun bang parang Joker nun? Ganon na ganon. Bumuka pa ang bibig nito at kitang-kita ko talaga noon ang dilang kulay itim na lumabas. Nagmistulang aso itong hinihingal. Umatras ng umatras si Janal. Ganon din ang ginawa ko. Hanggang sa matapat kami noon sa may malapit na isang bahay. May poste na maliit tapos may ilaw nun. Mas naging detalyado ang postura ni Vergos. Nagsalita ito habang gumagapang. Ang sabi ay masyado daw kaming pakialamero. Hindi naman daw siya nakikialam sa amin. At dahil dito'y papatay niya raw kami noon. Parang gusto kong sumigaw. Pero nag-aalangan talaga ako. Demonyo ka! Sige lapit! Papatayin mo kami! Sige, subukan natin! Wika ni Janal noon sabay abante ng mabilis at hataw ng pamalo. Tinamaan si Vergos pero hanggang sa pagsimangot lamang ang mukha nito. Hindi man lamang yun makitaan ng napinsala.
Napakalakas ng pagkakapalong yon. Sinundan pa ni Jinal ng isang palo hanggang sa tumulong na rin ako. Pero biglang lumundag si Vergos patungo sa akin at nadakma talaga ako nito. Natumba ako sa lupa. Sinakal ako sa leeg. Akmang kakagatin ng leeg ko pero buong lakas akong gumulong noon. Kasunod naman ito ay ang pagpalo ni Jinal sa may likuran niya. Pagka tayo ko ay humingi na kami ng saklolo. Itong sinasabi kong malapit na bahay, may lumabas pero puro babae. Isang matanda at 2 tila dalaga pa yon. Na makita ang aswang, nagsara ito ng pintuan. Napasubo na talaga at parang hindi kami tatantanan. Ang masaklap dyan, pagkalakas nito ni Vergos. Hanggang sa sinabi ni Jinal na tumakbo daw kami pabalik sa bahay nila. Nauna ako sa kanya. Pagsipat ko sa likuran ay nakasunod si Vergos. Gumagapang lang yon. Pero para bang hindi sumasayad ang mga kamay at paa sa lupa. Nang makarating kami sa bahay, nawala na lamang itong si Vergos bigla. Nanghingi naman kaagad ng tulong si Jinal noon. May kapitbahay sila doon na kapatid ng kanyang tatay. Matandang lalaki ito na pangalanan nating Mang Jim. Nagtanong ito sa kung ano ang problema. At sabi ni Jinal ay binabagat ka kami ng aswang at ang aswang na ito ay kasama namin sa punerarya. Lumabas na rin ang bahay yung tatay ni Jinal na si Mang Ronaldo. May tanga nitong itak. Hinagilap nitong aswang. Kasama si Mang Jim. Ilang mga sandali ay may dumating pang mga tao noon. Nagtanong sa kung ano ba ang nangyari at bakit kami nagsisisigaw. At sinabi namin talagang sitwasyon noon. Ang kinagandahan ng nito ay naniwala kagad ang mga ito. Sumunod kami sa kung saan nagtungo itong tatay ni Jinal at Tio. Nagkaputik-putik pa gawa ng hindi ko talaga alam na may kanal na pagkalalim-lalim noon. At ang putik dito ay dumi pa ng baboy. Hindi ko malimot-limutan yon. Nadamay pa si Jinal pero hindi na namin inalintana ang napakabahong amoy. Sumunod pa rin kami noon kasi nga nagkakasigawan na sa may unahan. Para bang naabutan ng aswang. Sa may bandang liblib ito. Bali, ang bilang nga ng mga tao maliban sa aming 2, nasa lampas 5. 2 dito, may dalang flashlight. Naabutan nga nilang aswang. Kinakabuno nila ito at kitang-kita ko ang pag-atrasabante ni Vergos. Galit na galit. May tumagapan ng itak pero ang kunat. Hindi ko man lang nakitang nasugatan yon. Hanggang sa nakatakas ito. Sinabi kaagad namin sa kung saan namamalagi. Walang ano-ano namang nagwika ang tatay ni Jinal ng, "Puntaan natin! Patayin yon!" Pero sumabat si Mang Jim. Huwag daw. Baka magkagulo pa ron. Ay sana kung mahuli ang aswang sa sariling anyo paano kung nasaan yung tao? Ano bang kasalanan niyo doon, Jinal, ha? Ba't parang sinadya talaga kayo dito? Kasamahan niyo, di ba? Parang sinagot niyo na po yung sarili niyong tanong, Tiyo. Kasamahan namin yun. Gusto kaming patay nito dahil alam na namin kung sino siya. Kinukuha niya yung lamang loob ng mga labi doon sa morgue, tapos kinakain. Abay, delikado pala kapag gumala kayo. Mabuti sigurong abangan na lang natin yun na bumalik. Abay, may aswang palimpara sa panahong ito. Di ba nga, Ronaldo, may mga pinatay na aswang dati yung mga rebelde? Wika ni Mang Jim. Tumango naman ang tatay ni Jinal. Sumang-ayon din ito na antayin na lamang na bumalik ang aswang. Ang problema daw noon ay ako. Kung papayag ako ay doon na lamang daw ako manatili sa kanila pansamantala. Hindi ako tumanggi. Kukunin ko lang ang asawa ko. Buntis pa naman yon. Sinamahan ako noong tiyo ni Jinal. Kinuha namin si Wani. Sobrang nabahala ako. Kasi nga takot na takot noon si Wani. Buntis pa at baka makuna nito. Hindi ako napapakali. Nung lumalalim na ng lumalalim ang gabi, paunti ng paunti ang bilang namin. Lalo na paglampas ng 12:00. Nagsiuwian ng ibang mga tao. Tawagin na lamang daw sila kapag bumalik na ang nilalang. Nasa biranda kami ni Jinal.
Ito namang si Mang Ronaldo at Mang Jim ay nasa kakahuyan banda. Si Wani ay nasa bahay nila Mang Jim. Konkreto kasi yun. Itong bahay kasi nila Jinal ay maliit lang. Karaniwang tahanan sa probinsya. Mga 3:00 ng madaling araw, nagkasigawan sa may kakahuyan banda. Sa kaliwang parte ng bahay. Sila Mang Jim ay sumisigaw na kesyo nagpakita na raw ang nilalang. Walang ano-anong pinuntahan namin ito. Si nanay ni Jinal ay sumisigaw ng tulong. Sobrang desperado ni Vergos noon. Napakatapang nito talaga. Kinakabuno ulit yon. Kabilaan ng pwesto namin. Bale, 4 kami doon. Itong si Vergos ay mas lumalala ang kapangitan. Nanlilimahin na yon na animoy naligo sa langis. Yung amoy ay tila galing sa kanya. Mas sumaklab ito. Kapag gumagalaw ang isa sa amin, yun ang sinusugaman ni Vergos. Maya-maya ay nagbalikan na yung mga tao kanina. Dinumog si Vergos. Malakas man pero wala itong nagawa ng maipit na. Pinagpapalo at pinagtataga ng itak nun. Dinaganan pa ng malaking tao. May humawak sa kamay at paa niya. Napakatagal mamatay. Nagkasugat na, maliliit lang. Pero tingin ko noon ang malagutan na ito ng hininga ay hindi ang sugat ang ikinamatay niya, kundi yung pagsakal ng malaking tao at matinding pagkabugbog nun. Inabutan ito ng umaga. Marami talagang nakakita. Dumating din sila Kuya Red, maging yung gwardya sa punerarya. May nakapagsumbong kasi doon sa pinagtatrabahuhan namin noon. Gulat na gulat talaga si Kuya Red. Yung gwardya naman ay ganoon din ang reaksyon. Ang sabi pa nito ay mamaya-maya lang dadating na si Ma'am Claire. Dumating ito, pero wala na doon ang labi ng aswang. May mga dumating na 3 tao yon. Inangke na kaanak nila itong labi. Wala na sa anyong aswang si Vergos pero balot na balot ang katawan ng bugbog nun. Nagkukulay ubi pa ang bakas ng palo. Pero yung tama ng itak, ang liliit talaga. Itong kumuha ng labi ay sinita, pero hindi nakinig. Umalis na lamang ng walang maraming satsat. Hindi na nga nakaabot ang kinauukulan nun. Tapos yun, sinamahan namin ng mga pulis sa kung saan nakatira si Vergos. Wala doon ang labi niya. Yung tatay ni Vergos ay wala din doon. Itong karinderya, nakasara na. Malinaw at madali lang intindihin. Umiiwas ang mga ito sa kahihiyan at gulo. Pero ano pa man ang gagawin nila, inatagpuan pa rin sa kung saan dinala ang labi nun. Doon mismo sa tinuro ng serbedora. Sa bahay ng kaibigan ni Vergos. Naroroon ang tatay ni Vergos, maging yung kumuha sa labi. Mga kapatid pala ito ni Vergos noon. Inimbestigahan. Itong mga pulis siguro napilitan na lang yung itala na isang homicide. Pero may kasamang trespassing at thief. Sa makatuwid ay walang kasong ipapatok sa amin nun. Alam ng mga pulis na aswang pero hindi ito bibigyan ng pansin kapag aswang ang nilagay sa pag-iimbestiga. Itong tatay ni Vergos, inamin na yung anak niya ay bata palang aswang na. Nagmana sa asawa niyang yumao nun. Sa loob daw ng 6 na magkakapatid, isa lang ang naging aswang. Pero hindi ako naniniwala doon. Kahit si Jinal, kaya nga hindi talaga kami nagpakumpiyansa. Nagretiro kami ni Jinal sa trabaho. Umuwi ako ng Digos. Hindi na ako bumalik pa. Malay natin lahat ng mga kapatid aswang Napakakunat pa naman ang lalakas pa. Pakiramdam ko noong siniyasat ko si Vergos. Doon sa malaking bahay naramdaman niya ako. O hindi naman kaya alam niya na ang pagdududa namin ni Jinal noon. Kaya bigla na lamang yun ng bagat. Samantala, nabalitaan ko si Jinal na lumikas daw. Ayon sa tatay niya. Bigla kasing napabisita si Mang Ronaldo sa bahay namin sa Digos. Hinahanap niya si Jinal noon. Nagpaalam lamang na pansamantalang magbabakasyon sa bahay ng kaanak nila gawa ng gabi-gabi daw ay parang may umaaligid. Parang iniwan ng katinuan si Jinal. Wala naman kasing umaaligid na aswang noon. Sinusuri naman nila. Basta, hindi daw napapakalilagi ito.
May pagkakataon pa na bigla na lamang sumisigaw at nagtatago sa ilalim ng kanyang higaan. Napapailing na lamang ako noon. Kala ko pa naman, pagkatapang ni Jinal. Siya pa itong napakakursunadang banatan si Vergos. Nagtanong pa sa akin ang tatay na baka sumaglit si Jinal sa amin pero sabi ko wala. Pero makalipas lamang ang ilang araw noon, bumalik na naman ang tatay niya. Alam niyo yung balitang dala? Patay na si Janal. Natagpuan ng labi na halos hindi maitsura. Inuod na at halatang binalahura nun. Wala na nga umanong isang kamay tapos bali-bali pang buto. Naniniwala na si Mang Ronaldo na totoo ngang may nagpaparamdam na aswang. At si Janal lamang ang nakakakita nito. Baka ako na daw ang isunod kung kaya napabisita siya para abisuan ako noon. Lumikas kaagad kami ng asawa ko, Sir Seth. Hindi ko na lamang sasabihin dito sa kung saan na kami ngayon. Baka kasi ang pagsambit ko sa lugar ito pa ang magiging dahilan para matuntun kami ng mga aswang.